Habang naghihintay ng tawag mula sa kumpanyang inaplayan ko, ay bigla naman akong kinausap ng mama ko. Anak, may hindi magandang balita. Namatay na Tito Oscar mo, yung asawa ng Tita Salome mo sa probinsya. Salita sa akin ni mama. Si Tita Salome kay isa-isang kapatid ni mama. Si mama ay 45 years old na at si Tita Salome ay nasa 30 lamang. Ang kwento kasi nila ay ampon si mama. Nag-ampon ng mga magulang niya dahil sa pag-aakalang hindi na magkakaanak ang mga ito. Pero matapos ang 10 taon ay nagkaanak ang mga ito. Ito nga ay si Tita Salome. Lumipas sa maraming taon nakapagtapos ng pag-aaral si mama at sa Maynila na nakapag-asawa. Ako ang nag-iisang anak lamang nila ni Papa. Namatay na rin ang mga magulang nila mama. Si Tita Salome ay nakapag-asawa na rin. Isang matanda na halos doble ang edad sa kanya. Pero naging sakitin ito at naging alagain. Halos buong pagsasama nila ni Tita Salome ay inalagaan niya ito. Ngayon ngang namatay na ang kanyang asawa ay uuwi kami ni mama para makiramay at makipaglibing. Maaga kaming umalis para bumiyahe ni mama pauwi ng Bicol. Kinatanghalian naman kaming nakarating sa lugar sa bahay nila Tita Salome kung saan nakaburol si Tito Oscar. Hindi ko inaasahan na makikita ko. Si Tita Salome ay ibang-ibang itsura kay mama. Nakalimutan kong ampun nga pala si mama at hindi talaga sila magkakamuka. Napakaganda ni Tita Salome. Maliit lamang siya pero malakas ang dating. Ang maikli niyang buhok na pixie hairstyle ay bumagay sa kanya. Sa edad kong 23 ay wala akong naging ideal na babae. Kundi ang matangkad, medyo chubby at mahaba ang buhok. Pero nang makita ko nga si Tita Salome, Kuya Roms, ay naging ideal woman ko na siya. Malungkot ang mga matang pilit na ngumiti nang masilayan niya kami ni mama. Habang nakatulala lamang ako sa kanya, napalapit kay mama at sabay na niyakap at napaiyak na lamang ito. Maya-maya ay kumalas na ito kay mama sa pagkakayakap at tumingin sa akin. Umasa akong yayakapin din niya ako pero... Ikaw na pala si Oliver, ang laki-laki mo na, tangkad mo pa. Mas matangkad ka pa kaysa sa akin. Salita ni Tita Salome habang naglalakad na si mama palapit sa kabaong ni Tito Oscar. Pagkatapos namin sumilip ni mama, kumain na muna kami. At habang kumakain ay umikot ang paningin ko sa palibot ng bahay. Maayos naman ang bahay nila tita. Siya ang nagmana ng bahay ng mga magulang nila. Hindi na naghabol si mama dahil maayos naman ang kalagayan namin sa Maynila. At si papa ay sa ibang bansa nagtatrabaho. May isa pang kwarto na inilaan si Tita Salome para sa amin ni mama. Ito ang kwartong ginamit noon ni mama. Inilagay na muna namin ni mama ang mga dala naming kaunting gamit. Nasa bandang sala nakaburol si Tito Oscar. May mga lamesa sa labas at iilan lamang ang mga tao. Mukhang sa gabi lamang dumadagsa ang mga ito para maglaro. May ilang dumadating na mga kapitbahay at kapitbarangay para sumilip sa kabaong ni Tito Oscar. At hindi naman nagtatagal ay nagpapaalam din ang mga ito para umalis. May mga kapitbahay na tumutulong sa pagsisilbi sa mga dumadating na bisita. Ako naman ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Napagawi naman ako sa kabilang lamesa na may 4 na kalalakihan na naglalaro ng baraha. May ilang mga meron na nakikiosyoso. Lumapit ako at nakiosyoso na rin. Pusoyan pala laro nila. Walang nakakapansin sa akin dahil nakatalikod silang lahat at nakapokus sa baraha.
Maraming pinag-uusapan ang mga meron. Salitang Bicolano. Nakakaintindi ako dahil paminsan-minsan ay nagsasalita ng ganito si mama sa akin. Bigla naman napatingin ang bangka sa kinaroroonan ni Tita Salome. Tingnan mo tong si Salome. Kala mo ay walang itinatagong sekreto. Napakaamo ng kanyang itsura. Pag-uway, nagtawanan at nagkatingitian naman ng mga tao sa palibot. Ang dami mong alam, Dante. Tugon naman ng isang manlalaro na nakatawa. Dante ang pangalan ng bangka na medyo may edad na rin na sa tingin ko ay 50 na mahigit. Medyo matipuno ang katawan at may halong kulay puti na ang kanyang buhok na gupit, pang militar. Maya-maya ay tinawag na ako ni Mama. Napatingin naman sila sa akin at bigla kong narinig ang isang nagsalita habang nakatalikod na ako. Napakadaldal mo, Dante. Nandito pala yung pamangkin. Pakiramdam ko ay nakatingin lahat sila sa akin habang naglalakad na ako palayo sa kanila. Na makalapit na ako kina Mama at Tita Salome, kinausap nila ako. Anak, bukas na ililibing ang Tito Oscar mo. Napag-usapan namin ni Salome na kung maaari, dumito ka muna sa kanya. Okay Mama, wala pong problema sa akin. Sasamahan ko muna si Tita. Salita ko na nagpangiti naman kay Tita Salome. Kinagabihan, unti-unti nang dumagsa mga tao sa huling lamay ni Tito Oscar. May mga kapitbahay, kapitbarangay. Ako naman ay nagmamasid lamang, paminsan-minsan ay tumutulong sa pagsiserve ng mga kakanin, kutkutin, kape, at kung ano-ano pa. Hanggang sa isang babae ang pumukaw ng aking atensyon. Maganda siya at sa tingin ko ay nasa edad 20 lamang. Medyo seryoso ang kanyang itsura dahil nag-iisa lamang siya. Nilapitan ko na at inalok ng makakain o kutkutin man lamang. Hello po. Hello po. May kasama ka? Lalo siyang gumanda tignan sa malapitan. Nang makita nga niya ako ay ngumiti siya ng bahagya. Pakiramdam ko, Kuya Roms, ay nasilaw ako sa kanyang tipid na mga ngiti. Hindi na, okay lang. Sagot niya. Dito ay nagkaroon ako ng pagkakataong makausap siya. Ako nga pala si Oliver. Ikaw, anong pangalan mo? Salita ako sa magandang babae. Ako si Ami. Sagot naman niya. Dito ay nasa sulok lamang kami ni Ami habang abala ang lahat sa paglalaro at pakikipag-usap. May kasama pala si Ami, si Kuya Dante. Siya yung bangka kanina sa pusuyan na may sinabi tungkol kay Tita Salome. Tatay niya si Kuya Dante. Taga-kabilang baryo lamang sila. Ayon pa kay Ami, magkaibigan ang tatay niya at si Tito Oscar. Marami kang pinag-usapan ni Ami. Lahat na yata ng pangyayari sa buhay nila ay kinuwento na niya sa akin. Wala na rin pala siyang ina. Sa ilang oras na pag-uusap namin ni Ami ay para bang gumaan ang loob niya sa akin. Hanggang sa niyaya ko na nga siya sa loob ng bahay para kumain. Sumama naman siya sa akin. Abala pa rin si Kuya Dante sa paglalaro. Dahil hindi ko na mapigilan ang aking sarili ay diniskartehan ko na si Ami. May boyfriend ka na ba, Ami? Wala pa, Oliver. Maigpit kasi si Papa. Sagot ni Ami sa akin. Magmula ngayon, Ami, ako na boyfriend mo. Salita ko, sabay hinalikan ko siya sa kanyang pisngi. Natulala na lamang si Ami kaya tinuloy-tuloy ko na ang paghalik sa kanya. Sa kanyang malambot na mga labi. Nang bigla ko na lamang naisipang baka may makakita sa amin ay niyaya ko na si Ami sa loob ng bahay. Sa likod na kami dumaan at wala namang nakakapansin sa amin. Kaya nagsimula ng gumalaw ang aking mga kamay, Kuya Roms. Kaming dalawa lamang ang tao sa bahay.
Ang lahat halos ay nasa labas. Kaya niyaya ko siya na pumasok sa loob ng kwarto. Sinilip niya muna si Kuya Dante na makita niyang abala ang kanyang ama. Agad siyang bumalik sa kwarto. Napakabilis ng pangyayari, Kuya Roms. Hindi ako makapaniwala. Ang akala kong dalagang probinsyana at mahinhin ay eto at magkasama kami sa kwarto. Mabilisan ang ginawa ko kay Ami. Sobra kaming kinakabahan pareho dahil iniisip ko na baka pumasok si Mama at mahuli kaming dalawa. Kaya ilang babataas lang ay natapos na ako. Sobra akong kabado. Ramdam ko pa ang bawat pagsalubong ni Ami ng bawat bigay kong ayuda. Kahit hindi na siya V. Alam kong nabitin si Ami ng mga sandaling yon. Pero ang mahalaga ay hindi kami nahuli ng kung sino man. Okay na rin kay Ami, bawi na lamang daw sa susunod. Natuwa ako dahil may susunod pa talaga. Pasimple na lamang kaming lumabas at bumalik sa dating pwesto. Paminsan-minsan ay nakikita ko si Kuya Dante na sinisilip ang kanyang anak na si Ami. Patuloy kami ni Ami na nag-uusap. Tila ba walang kaming kasawaan kahit anong paksa ay pinag-uusapan namin. Nang dumaan sa harapan namin si Tita Salome, binati niya si Ami. Kilala na rin niya si Ami. Pero ako, iba ang pumasok sa utak ko habang nakatingin ako kay Tita Salome. Ano kaya ang lihim na itinatago ni Tita? Paano ko kaya malalaman? Sapat na kaya ang isang buwang pamamalagi ko dito para malaman ko ang sekreto niya? Tanong ko sa sarili ko. Kinabukasan ay hinatid na namin sa kanyang huling hantungan si Tito Oscar. Pagkatapos, kinausap na ako ni Mama, sabi niya pwede na daw ako ng hanggang 1 buwan. Dahil wala din siyang kasama sa Maynila. Siguro naman ay sapat na yon para maayos ni Tita ang kanyang sarili. Bumalik na si Mama sa Maynila. Naiwan ako kay Tita Salome. Napansin kong hindi lumalabas si Tita sa kanyang kwarto. Ilang araw pagkatapos mailibing si Tito Oscar. Nabuburyong na rin ako dahil hindi naman ako sanay sa probinsya. Tanghali, pinuntahan ako ni Ami. Niyaya niya ako na magpunta sa bahay nila. Nagpaalam na muna ako kay Tita Salome at tamang-tama dahil lumabas na siya ng kwarto. Inutusan na rin niya ako para bumili ng mailuluto sa hapunan. Habang naglalakad ay tahimik ako, iniisip ko ang lihim ni Tita Salome. Paano ko kaya matanong si Kuya Dante tungkol sa lihim ni Tita Salome? Nakakahiya naman magtanong. Pagdating sa bahay nila Ami ay tahimik din dahil wala na ang tatay niya, nasa sabungan. Kaming dalawa lamang ang tao. Kanina ka pa tahimik, Oliver. Napapansin ko mula pa kanina sa bahay niyo. Salita sa akin ni Ami. Ang boring lang kasi talaga, Ami. Ano naman ang gagawin natin dito sa bahay niyo? Tanong ko. Boring ah? Sige, may atraso ka sa akin. Naalala mo nung gabi? Binitin mo ako nun. Ngayon ka bumawi. Salita naman ni Ami sa akin. Baka dumating ang tatay mo, madatnan tayo. Hindi pa tapos ang pagsasalita ko, ay bigla ko na lamang naramdaman ang mainit na labi ni Ami sa mga labi ko. Hinalikan niya ako. Muli nga ay nag-init bigla ang paligid ko na kanina lamang ay walang kasing lamig sa dami ng iniisip ko. Tumagal din ang halikan namin ni Ami hanggang sa inakay na niya ako papasok sa kanyang kwarto. Malaya akong gumalaw dito, wala akong alalahanin na baka may makahuli sa amin. Habang abala tatay niya sa sabong, kaming dalawa naman ni Ami ay abala din sa pagsasabong. Ginalingan ko, kondisyon ang manok ko, kaya naman halos mawala ng lakas si Ami. Masaya naman siya pagkatapos namin, ako naman ay nanlupaypay pagkatapos.
Maya-maya lang ay tumunog na ang pintuan ng kanilang bakod na yari sa kawayan. Oliver, dyan na si tatay. Dalian mo, magbihis ka na. Baka datnan ka niya dito sa kwarto ko. Salita ni Ami na kinakabahan habang nagmamadaling itinataas ang suot na short. Mabilis pa sa alas 4 akong nakapagbihis kaagad. Labas sa sala nila at nagkunwari na bagong dating lang din. Sakto naman ang pagpasok ni Kuya Dante. Oh, andito ka pala. Di ba ikaw yung pamangkin ni Salome? Kanina ka pa? Si Ami nasaan? Kadarating ko lang po, Kuya Dante. Sagot ko kaagad. Nililigawan mo ba si Ami? Kung hindi, magkakasundo tayo. At kung may balak ka, mag-isip-isip ka. Tay, hindi po nanliligaw si Oliver. Si Ami na biglang lumabas at kanina pa pala nakikinig sa amin. Nang may tumawag naman kay Kuya Dante, may mga kasama pala si Kuya Dante, mga kapwa niya sa bungero. Mukhang magiinom ata sila, may dala-dala kasing bote ng alak at manok na pampulutan at mukhang bihag nila mula sa napanalunan. Nakaramdam ako ng takot kay Kuya Dante, mukhang mahirap pakisamahan. Paano ko pa siya matatanong ng tungkol sa lihim ni Tita Salome? Hindi bale na lamang siguro, maghahanap na lamang ako ng mga taong nakakaalam pa ng lihim ni Tita. Paano kaya? Nagpaalam na lamang ako kay Ami at kay Kuya Dante dahil naaalala ko na pinabibili pala ako ni Tita Salome ng ulam namin sa hapunan. Sinamahan na ako ni Ami sa palengke.